Good evening, everyone. Good evening. Today is March 5, 2026. Time check 9:58, 9:58 p.m. here in the Philippines, my friends. March 5, 2026, 9:59 in the evening. March 5 is Thursday. We are to continue our studies with the Word of God, divine readings, holy readings. We are going to talk about the gospel for today. The gospel for today, taken from the book of St. Luke, chapter 16, verse 19 to 31. Before anything else, as usual, let us pray. Let us pray. Join me with our opening prayers. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in his consolation through Christ our Lord. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. On God's legions of angels, pray for us. And Saint Peter and Saint Paul, pray for us. And Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was a beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Simula na po tayo. As I have said, we are going to talk about the Gospel for today, March 5, Thursday, second week of Lent. Okay, second week of Lent, Thursday. So, simulan na po tayo. A proclamation from the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Okay, let me share my screen po para maipakita sa inyo yung ating Gospel. Okay, eto na po siya. Sana'y nakikita niyo na. Jesus told this parable. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried in Hades, where he was in torment. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you receive your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that
they will not also come to this place of torment? Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. And the gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, stop share na po ako. Okay, so that is the gospel for today. It's about a parable. Okay, it's about a parable told by Jesus about a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sumptuously each day. So marangya yung mayamang tao. And then also there was this other character named Lazarus. Lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, sugatan, who would gladly have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man's table. So naghihirap si Lazarus samantalang yung mayaman na mayaman, nadadamitan ng napakaganda, purple garments, fine linen, at kumakain sumptuously, marangyang-marangya sa pagkain, sa pananamit. Samantalang may isang lalaki, another character, nagngangalang Lazarus. At itong si Lazarus ay punong-puno ng sugat sa katawan. So anong nangyari? Sa pagkakabasa natin ng Ebanghelyo, nakita natin na yung mayaman, hindi tinulungan si Lazarus. Sa kanyang pangangailangan si Lazarus, hindi tinulungan ng mayaman. Puntahan ko na po yung notes ko. So, in today's gospel, the word of God is telling us about the rich man, which God seems wants us to understand that he was a rich man who embraced a wrong relationship with the goods of the earth, with what he have. Okay, sa Ebanghelyo, Tagalog. Sa Ebanghelyo natin ngayon, sinasabi sa atin ang tungkol sa isang mayamang tao. Mayaman na waring ipinababatid sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang talinghaga na may mali siyang pananaw o kahit na relasyon sa mga kayamanan ng mundo na mayroon siya. So marangyang-marangya siya, nadaramtan siya ng magandang-maganda. Nakatira siya natural sa isang malaking bahay, and then there was this Lazarus. So wealth is, ang kayamanan is not something bad. Okay? From them, we can provide ourselves with our needs. The needs of those we love and the needs of those we value. The food on our table, the clothes that we need to wear or to have and to maintain, the home, the shelter that we have. These are the fundamental needs of a man, physiological needs, the basic needs. And there are other needs, higher needs, which money can't buy. Tama ba? Tama. Meron pang mga higit na iba pang pangangailangan, greater than the basic need, greater than the physiological needs, which money truly can't buy. For example, love. Okay? Yan sabi ng iba, money talks. Kahit ang pag-ibig nabibili, I don't think so. Ang tunay na pag-ibig nabibili, I don't think so. Pwede kang ibigin ng isang tao, mahalin. Pero hindi dahil mamahalin ka niya dahil sa perang meron ka. Debatable issue po yan sa akin. And so, even those that we only wanted, hindi lang siya mga needs, not only the needs,
particularly because they somehow give us joy. Okay? So, halimbawa, those things that interest us, those things that we are too passionate about. Halimbawa, books, for example, books that are costly, mamahalin na mga libro, yet we love buying. We love buying because we are a voracious reader. We love to read books. So we love to read and discover new things, new knowledge provided by these books. May mga bagay na hindi natin nararanasan, pero dahil sa pagbabasa, parang naranasan na rin natin. Dinadala tayo kung minsan ng pagbabasa sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa iba't ibang karunungan, sa iba't ibang prinsipyo, sa iba't ibang konsepto, sa iba't ibang katotohanan. So we love to read and discover new knowledge and new wisdom provided by these books, kahit mahal. And we also love to go to cinemas, manood ng sine. Magkano na ba sine ngayon? 350, 400 pesos? So we love to go to cinemas and enjoy movies with great storylines. Okay? There are many others that we can enjoy as long as we can afford them. Walang masama dun. That's not bad. And that's not even sinful. Especially we have even what it costs because of honest means. Kaya natin silang bayaran. Kaya nating bayaran ng ticket ng sinihan kahit almost 500 pesos na siya. Kaya nating bilihin ng libro kahit 1,000 pesos plus na siya. Okay? As long as we can afford them, and we can afford them because yung pera na meron tayo, hindi naman galing sa masama. Okay? Wala tayong niloko, o wala tayong sino mang winalanghiya sa mga kung ano man ang meron tayo. Kaya hindi kasalanang maging mayaman o pinagpala. Yung mayamang lalaki, hindi siya pinarusahan dahil sa kanyang pagiging mayaman. Okay? Lumalabas doon sa talinghaga, ang parusa sa kanya ay dahil sa kanyang pagiging manhid, sa kanyang pagiging insensitive, sa kanyang pagiging indifferent sa pangangailangan ng kanyang kapwa, lalo na nitong si Lazarus na nasa kanyang bakuran. Si Lazarus na naghihintay ng kahit namumo na nalalaglag sa kanyang hapagkainan. So yun siya. Pinarusahan siya dahil sa ganun. Insensitivity, indifference, walang pakialam, walang malasakit, walang pagtulong, walang pusong may kagustuhang tumulong sa nangangailangang kapwa. Doon siya pinarusahan. Hindi dahil siya'y mayaman. Okay? So kung meron tayong mga kayamanan, at itong mga kayamanan na to, napasa atin nang wala naman tayong niloko o sino mang winalangya sa kung ano man, ito na meron tayo. Hindi talaga yun kasalanan. Napasa atin yun. Pinagpaguran natin. With all honesty, with all sincerity. Wala tayong winalangya, wala tayong niloko. Kasalanan ba natin yun? Hindi natin kasalanan yun. Hindi kasalanan yun. Ang itinutuwid ng Panginoon sa atin ay kung paano rin naman natin ibinabalik sa Panginoon ang mga bagay na kung minsan sobra-sobra ng meron tayo. Ang sobra-sobra ng meron tayo. And mula sa sobra-sobrang meron tayo, we can offer them back to God. With the thought that, anyway, total naman, lahat naman ng ito galing sa Diyos provided by God Himself.
So, it is allowed by God. Ang kayamanang ito, pinahintulutan ng Diyos na mapasa atin. Maaari dahil tayo'y may pagsisikap, maaaring dahil tayo'y tapat, dahil tayo'y mabuti sa ating mga gawain. At dahil sa kabutihan natin sa ating mga gawain, sa katapatan natin sa ating mga gawain, pinagpala niya tayo. And so by at least with some pasasalamat, thanksgiving, total naman, Diyos galing ang lahat eh. Bakit tayo hindi magpapasalamat? Why are we not allowing ourselves na magpasalamat? Okay? Ngayong pasalamat man lang sa mga biyayang natanggap natin. Naalala nyo yung nasa Biblia din, nasa banal na kasulatan, ay yung widow, yung wala ng asawa at wala ng anak. At meron siya, barya-barya lang. The widow's mite, naalala nyo? Kahit walang-wala na siya, samantalang yung iba nagbibigay, pero nagbibigay sila mula lang sa sobra, pero yung widow, nagbigay siya kahit kahit mula na, dun sa kung ano na lang ang meron siya. Ang sabi ng Panginoon, siya'y mabuti't pinagpala dahil siya'y nagbibigay. Sa punto kahit ano na lang ang meron siya. Pero yung iba nagbibigay mula lang sa sobra. So pasalamat man lang kung minsan may mga sobra na. Pero hindi pa natin maitulong sa iba. Di ba? May mga sobra na pero hindi pa rin natin maitulong sa iba. Masyado tayo nagiging yung ang saradong-sarado ang ating mga kamao. Saradong-sarado. Yung hindi tayo makapagbitaw ng kung ano man ang meron tayo. Itong mga bagay na to, we can offer them back to God. Again, in the first place, galing naman sila sa Diyos eh. And so we can use them to help and serve others, especially the needy, by helping others, the needy others. They are the images of the unseen God. Gusto mo makita ang Diyos? Nasa mukha siya ng iyong kapwa. And God created man in His own image and likeness. Gusto mo makita ang image of the unseen God? Nasa mukha siya ng iyong kapwa. With the way you treat others, that is also the way you treat God. Klaro yun, malinaw yun. With the way you treat your brothers and sisters, that is also the way you treat God. Because these brothers and sisters, they are the images of the unseen God. Our neighbor, the images of the unseen God. We too, by helping them, we too help ourselves. Tinutulungan din natin ang sarili natin sa pagtulong natin sa kanila, sa pagtulong natin sa mga nangangailangan. Diba? Ever to see thee and serve thee in our neighbor, ang makita ka't mapaglingkuran na sa aming kapwa. Ang pagtulong sa kapwa ay pagtulong mo rin sa iyong sarili. Nakikinabang ka rin by the merits it do to you. Maniwala tayo sa hindi. Nakikinabang din tayo sa pagtulong natin sa ibang tao. Dahil, ayon sa wisdom book, isa sa mga wisdom books, sinasabi, ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa nangangailangan, ang salitang gamitin natin ay paglilimos. Naguhugas din yan ng mga kasalanan. Parang naglalaan tayo ng isang bagay na pwedeng pagdili-dilian ng Diyos, pag-isip-isipan.
to put into consideration, to think over by God. Di ba? Pababayaan ba ng Diyos ang mabubuting tao? Pababayaan ba ng Diyos ang matutulungin at maaawaing tao? Kaawaan ng Diyos ang mga maawain. Kaawaan ng Diyos ang mga maawain. Kaya tuwing makakita ka ng mga nangangailangan at makaramdam ka ng awa, matuwa ka. Matuwa ka. Dahil pinagpapala ka pa rin ng Diyos. Dahil may awa ka pa rin nararamdaman sa iyong sarili. Yung awa na yun mismo na nararamdaman mo kapag nakakakita ka ng mga taong nangangailangan, yun ay mismo grasya na rin ng Diyos sa iyo. Dahil sa mga taong maawain, ang pangako, kaaawaan sila ng Diyos. Blessed are the merciful, for they shall find, mercy. Bibigyan sila ng awa. So kung maawain ka, ramdam mong awa sa kapwa mong nangangailangan, matuwa ka, magalak ka, mapalad ka. Ang Sermon on the Mount. The rich man in the gospel, instead of offering kung anong meron siya, the wealth, the goods he richly have back to the Lord, pwede niya namang i-offer pabalik. Tulungan niya si Lazarus. Instead of offering the goods which he have to the Lord, back to the Lord, who is the source of all that he have, and using them to serve others, and in this particular parable, tulungan si Lazarus, yung kanyang mali, yung kanyang disordered appetite. Yung maling disordered appetite, yung maling pagkagutom, yung maling parang pagkaganid na hindi makatulong at makapagbigay. Ang selfish ka na lang. Parang ano siya, parang inipit siya sa alanganin. Parang nakulong siya sa isang alanganin at binulag siya ng bagay na ito. The disordered appetite. Yung kanyang pagiging selfish, yung kanyang pagiging indifferent, yung kanyang pagiging insensitive, yun mismo ang nagpahamak sa kanya. Yun mismo ang nagpahamak sa kanya. Binulag siya nito. Kagutuman at kasakiman, pagiging makasarili sa kung anong meron siya. His sins is that he failed to see the need of his brother Lazarus. Indifference again and again, insensitivity, ignoring the needs of others, or the needy, while he himself, meron na siyang sobra-sobra. He himself has so much, perhaps even beyond what is more than necessary. Sobra-sobra nang meron siya. Hindi niya pa nagawang tumulong. Sobra-sobra namang meron. Pero hindi pa rin nagawang tumulong. Sabi, anong konsensya meron ng mga taong ganyan? Sobra-sobra ang meron ka na. Milyones, bilyones ang meron ka na. Nasubukan mo na ba lumabas ng iyong mansyon sa madaling araw at maglakad sa mga sulok-sulok ng kalye? Makikita mo ang katotohanan ng buhay. Pamilya, nakalatag ang karton. May mga baby, sanggol. Alam mong sanggol, alam mong baby. Kasi naka-diaper. Kung minsan, hindi lang sa bangketa, mismo sa island. Mismo sa island. Sinadya ba nila yon? Tapos, magtatanong tayo,
Hindi ba yan nakikita ng lokal na pamahalaan? Hindi ba yan nakikita ng syudad? Hindi ba yan nakikita ng barangay? Anong ginagawa ng syudad? Anong ginagawa ng barangay? Sa mga taong yan. Kasi kung may ginagawa sila dyan, makikita mo ba sila dyan? Makikita mo ba sila dyan? Magtatanong ka, pamilya, sa madaling araw, nakalatag ang mga karton at sako, natutulog sa mga karton at sako, may bata, may sanggol, nakadiaper, sa bangketa, nasa island pa, kung minsan sa gitna. At mapapatanong ka, anong tanong, anong ginagawa ng lokal na pamahalaan? May ginagawa ba sila? Anong ginagawa ng barangay? Mapapatanong ka talaga. Kasi kung may ginagawa sila para sagipin yung mga yan, makikita mo ba sila na ganyan ang kalagayan? Makikita mo ba sila? Napapatanong ka na lang talaga eh. Paulit-ulit, nakikita natin yan. At tayo ba magbubulag-bulagan? At tayo din ba magiging insensitive sa katotohanan yan? Tapos, ano nangyayari sa lipunan? Sasabihin may nagawang tulay, sasabihin may nagawang paaralan, tapos pupuntahan yung lugar. Pero wala yung tulay, wala yung paaralan. Ghost, ghost, ghost project. Pinunduhan, milyones, sabihin nagawa. Pero pag pinuntahan, wala. Sinong hindi magagalit? Sinong hindi magagalit? At pagkatapos, makikita mo na sa paligid, naghihirap ang mga tao, nagkakagutom. Ang daming tao, marungis na marungis, maduming madumi. May mga tao, baka sobrang pagkagutom din, nawala na sa sarili. Baka sa sobrang kahirapan, nawala na sa sarili. Posibleng mangyari yun. It's a possibility. I'm speaking of possibilities again. Sobrang kagutuman, sobrang hirap ng buhay. Sino ba naman ang kung minsan hindi mawawala sa sarili pagka ganyan? Iba, napapakapit sa patalim, gumagawa ng masama. Nakakagawa ng masama dahil nagigipit. And the Lord said nothing about the rich man's possession bilang kasalanan. Hindi tinutukoy ng Panginoong Diyos na ang kasalanan ng mayaman ay siya'y mayaman. O yun ang kanyang eksaktong kasalanan dahil siya'y mayaman. Hindi yun. It was his wrongful use ng kanyang kayamanan na yun ang gustong tukuying ituwid ng Panginoong Diyos. God is addressing that. God is correcting that. Not only correcting the rich man, but correcting each one of us. May kanya-kanya tayong kayamanan. Kahit kami mahirap lang. Sabi ko, may sarili pa rin akong personal na kayamanan. Ang pagkilala ko sa Diyos ay kayamanan. Klaro at malinaw yon. So the rich man failed to recognize the need of others
The rich man failed to recognize the need of Lazarus. Yung taong naghihirap ng todo, punong-puno ng galis, ng mga sugat, at naghihintay lang ng pagkain, nahuhulog sa kanyang lamesa, sa lamesa ng mayaman. Dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat. Pareho silang namatay. Nasaan napunta? Saan napunta si Lazarus? Saan napunta yung mayaman? Ang sabi, yung mayaman kahit sa kabilang buhay, ganun pa rin. Sarili pa rin ang iniisip. Amang Abraham, meron pa po akong mga kapatid. Personal pa rin ang iniisip. Masabihan man lang sila na merong ganitong lugar na sana hindi nila gawin ang nagawa ko kaya ako nandito. Ang sagot sa kanya, nasa kanila ang mga propeta na si Moises, ang mga turo. Okay? Ano sabi niya? Kahit sa huli, umaapela pa rin siya. Hindi po, baka hindi po sila maniwala. Pero ang isang taong nagbalik mula sa kamatayan ay ang pumunta sa kanila, maring maniwala sila. So, sabi, may isang santo, Saint Augustine, ang sabi niya minsan sa kanyang homily on this gospel passage. Sabi ni Saint Augustine sa kanyang sermon, sa kanyang homily on this gospel passage, Lazarus was received into heaven because of his humility. Hindi siya nagngangal-ngal, hindi siya nagsisigaw, na kayo, ikaw, kayo, ako'y nangangailangan, hindi niyo ako tinutulungan. Wala. Natahimik lang siya sa kanyang pangangailangan. Ang silent humility. Okay? Lazarus was received into heaven because of his humility. Ang silent humility. Not because of his poverty. Hindi ibig sabihin pag mahirap ka, diretso ka sa langit. At pag mayaman ka, diretso ka sa impyerno. Dahil ang kayamanan ay kasalanan. Hindi. Wealth itself, ang sabi ni Saint Augustine, was not what kept the rich man from eternal bliss or happiness. His punishment of the rich man was for his selfishness and disloyalty. The rich man was disloyal in the sense he was not loyal, faithful about the good Lord, ang mabuting Diyos ang nagbigay sa kanya ng maraming biyaya. Hindi siya naging tapat sa mabuting Diyos. Dahil kung naging tapat sana siya sa mabuting Diyos, sinunod niya sana ang kalooban ng mabuting Diyos na ito. At ang kalooban ng mabuting Diyos, kalingain mo ang iyong kapwa. And so he was not loyal, faithful about the good Lord who provided him of all the wealth he had. He did not put it into a good use. He hoarded for himself. Nag-hoard siya. It was hoarding. It was selfish hoarding. Makasariling hoarding. Pagtatago ng kayamanan sa sarili lamang. Kasakiman. So gawin mong mayaman ang iyong sarili, sabi, sa mga uri ng kayamanang hindi nabubulok, mga kayamanang hindi nasisira. Diyan mo gawing mayaman ang iyong sarili. Isipin natin ngayon kung ano ang mga kayamanang ito na hindi nabubulok, hindi kinakalawang, hindi nasisira. Yung pinagpala, having blessed, is not a sin. It is whether
they have us. Eto bang meron tayo ang kumokontrol na sa atin. It is what we have that control us, that make us behave in a way na inappropriate na. So tayo na ang pinakikilos ng ating kayamanan at hindi tayo ang gumagamit, ang nagpapakilos sa ating kayamanan. Yung meron tayo ang siyang naguudyok sa atin na kumilos ng hindi na tama, o tayo ang gumagamit pa rin sa kanila, ginagamit pa rin natin sila sa paraang nakakatulong. In this parable, the goods have the man. Sa pagkakataong ito, sa talinghagang ito, yung kayamanan, siya ang nakahawak dun sa mayaman, at hindi yung mayaman dun sa kanyang kayamanan. In this parable, the goods have the rich man and not the other way around. Christians, we are called to a different approach to the goods of the earth. We are invited to embrace the simplicity of life. Simplicity is not about the quantity of the goods of the earth we possess. It is about a relationship to them, sa mga kayamanang ito. Anong relasyon natin sa kanila? Tayo ang gumagamit sa kanila o tayo na ang ginagamit nila? Kasi ang kayamanang ito na ang nagpapakilos sa atin para umugali ng hindi tama. And Jesus said, ang sabi ng Panginoong Yesus, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. From the book of St. Matthew chapter 6 verse 21, where your treasure is, there is your heart will also be. And therefore, the final question is, where is your treasure rest? Nasaan ba ang iyong kayamanan? At sino ba ang iyong kayamanan? Actually, sino? And so let us pray. Lord, you are our greatest treasure. May we find you in any ways, and may we not exchange you for a lesser things. Panginoon, ikaw na nga po talaga ang ituring namin aming pinakadakilang kayamanan, at hindi ka nawa namin maipagpalit sa anuman na mas malayong maliit kumpara sa iyo. Sa pangalan, sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Yesus, naghahari kang kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O dyan na po natin tapusin. So maraming nang nasabi, sana muli nakapag-iwan ako sa inyo ng isang bagay na inyo pang mas malalim na mapagninilayan, mas malalim pang mapag-iisipan. Okay? Kung sa akin kasi, kung titinuin natin ang ating isip, sunod-sunod yan. Sunod-sunod yan. Ang malinaw na kaisipan ay magbibigay sa iyo ng malinaw na pananaw na magbibigay sa iyo ng malinaw at matinong pagkilos, at ang matinong mong pagkilos at paggawa, yan naman ang magbibigay buti sa iyo. Pero kung hindi mo titinuin, hindi natin titinuin ang ating isip, pababayaan nating nalalaso ng kung ano-anong kadiliman, mapapahamak tayo. So marami na pong nasabi. Hanggang sa muli, Brother Aaron po ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam na po sa inyong lahat. Paalam na po. God bless.